nagpapasalamat po ako sa Diyos. Sa kanya po ang pagkakas. Salamat po sa Panginoon sa patuloy na pag-iingat po sa aming buong pamilya. Nagpapasalamat po ako sa Lord sa buhay ng aking nanay. Birthday na naman po siya ng 16. Salamat po sa kalakasan at katatagan po ng buhay. Salamat po sa Diyos kasi na lagi po siyang nandyan para ingatan silang dalawa. Amen. Salamat po sa Panginoon sa buhay ng aking nanay. At nagpapasalamat din po ako sa Diyos. Masaya po kapag sama-sama po ang buong pamilya. Kapag merong okasyon, sama-sama po ang lahat. Kaya salamat po talaga sa Diyos sa buhay po ng aking mga kapatid. Kanya-kanya po sila ng dala. Kaya salamat po sa Panginoon no, na naturuan po naturuan po siguro kami ng maayos ng aming mga magulang kasi ano po, kumbaga humble po lahat yung mga kapatid ko sa magulang. Amen. Salamat po sa Panginoon sa patuloy na pag-iingat sa buong mga kapatid ko, sa buong pamilya ko po, sa lahat ng mga Panginoon. Salamat po sa Panginoon dahil ayun po, binigyan niya po kami ng malalakas at malulusog po Panginoon. Amen. At salamat din po sa Diyos sa buong isang linggo po namin na minsan kinakapos, minsan wala, ganyan. Basta parang ganun lang ang buhay. Meron wala. Pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon na binibigyan niya po ako ng kapayapaan sa lahat po ng pangangailangan sa loob ng tahanan. Kapag wala, tahimik po ako. Tinitingnan ko lang po kung ano yung darating, ano yung wala. Basta salamat po sa Panginoon na ganon po ang nagiging buhay namin ngayon. Kaya salamat po sa Diyos sa pag-iingat po sa asawa ko, sa araw-araw, sa pamamasada. Ayun po, salamat po sa Diyos sa kalakasan ng Diyos. Lamang po. Amen. Po, nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa buhay ng nanay ko. Sa nanay ko. Salamat po sa Panginoon. At tumanda po kami ng ganito ng may mga magulang pa. Salamat din po ako sa Panginoon kasi binigyan niya pa po kami ng pagkakataon na napagsilbihan yung mga magulang namin kahit sa minsan minsan lang po kami makapunta pagka pero salamat sa Diyos kasi nung na-stop po yung nanay namin hindi po niya pinahintulutan na may masamang mangyari sa nagpapasalamat po talaga ako sa Diyos kasi noong mga panahon na yun minsan lang po ako magpunta sa mga magulang namin buwanan po kasi may trabaho po kami. Pero nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi naging dahil po yun para malaman ko na kailangan ko parang pagsilbihan na yung magulang namin kasi mga matatanda na sila. At kailangan na po talaga sila na mga anak. Salamat po sa Diyos kasi binigyan pa po niya ako ng pagkakataon na na-realize ko po na mali po pala ang hindi pagdalaw sa magulang sa araw-araw kasi po noon nasasalit po ng tatay daw namin na kinalimutan na po sila ang mga anak nila. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi binigyan po niya ako ng pagkakataon. Amen. Nagpapasalamat din po ako sa Diyos kasi nga sa buhay ng mga magulang namin napalaki po kami ng tama. Amen. May paggalang sa kapwa. Yes. At sa buhay ng mga kapatid ko, nakikita-kita po sila, masaya na po sila. Kahit nagkakapalitan ko ng hindi magandang salita, dinadang po nila sa tawa, masaya po sila. Ganon po. Talagang nagpapasalamat po talaga ako sa Diyos kasi nakita po kung paano po kami napalaki ng tama ng magulang namin. Kaya ayun po, nagpapasalamat po ako sa Diyos sa dagdag na buhay ng magulang namin. Patuloy na pagsama at patuloy sa kanila. Salamat sa Diyos. Nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi nung nakarang araw, yung anak ko, nagpakita sa akin yung resulta ng test. Nakita ko po kay Pastora. Sabi ni Pastora, mataas daw yung resulta ng mga examination sa kanya.
nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi yung huling examination na ginagawa ng pastora sa kanya, ano naman daw po. Salamat po sa Panginoon kasi sa mga ganong mga ganong bagay, mga ganong kalusugan. Napakahirap po sa isang magulang na yung anak mo maraming may ganong karamdaman, kung ano po yun. Nagpapasalamat po ako sa Diyos na binigyan niya po ako ng kahit po ganun ng nararamdaman ng anak ko, nahihirapan po siya, hindi na po araw, may Diyos naman po. Sa kanya ko po pinagkakatiwala ang lahat. Nagpapasalamat din po ako sa Diyos sa patuloy na pagbibigay niya ng kapayapaan sa akin at sa buong pamilya ko at sa mga biyaya. Salamat po sa Panginoon at sa lakas po na nanggagaling sa Kanya. Salamat sa Diyos sa Kanya po. Amen. Salamat ako sa Panginoon na binigyan pa rin ako ng buhay. Amen. Kasi nung Miyerkules, akala ko yun na ang buhay ko. Naninikip ang aking dibdib, kaya nagkaroon ako ng iPad. Pero iniiyak ko talaga sa Panginoon na bigyan pa ako ng buhay dahil wala ang mag-alaga sa akin, mga apo, wala yung mga magulang nila. Pero dininig sa panalangin ng Panginoon ang aking pangdinig sa panalangin sa Panginoon na nanikip ang aking dibdib. Nangingitim na ako 2 oras na hindi ako makahinga. Pero awa ng Diyos, binigyan pa rin ako ng buhay. Tatakbo ng palabas, pabalik. Salamat sa Diyos. Pero binigyan rin ako ng Panginoon ng buhay. Madalas sa akin ng ganyan. Pero nagpasalamat pa rin ako sa Panginoon na lagi akong inaatake, lagi ako inaano sa puso. Pero ang Panginoon lang ang nagbigay sa akin ng buhay. Amen. Pero nagpasalamat ako sa Panginoon. Kahit man walang doktor, walang kaming sakyanan, pero ang Diyos talaga, kapangyarihan, may humahampas ng hangin sa aking katawan. Amen. Doon ako nakahinga ng mabuti. Pero awa ng Diyos, talaga sobra-sobra ang pasalamat ko sa Panginoon. Amen. Na biyaya sa akin na binibigay dahil lagi ganun, nangingitim ng aking mga kuko, mga dito, itim na yan, pero talaga ang kapangyarihan ng Panginoon sobra. Amen. Binigay sa akin na binigyan ako ng buhay. Amen. Nagpasalamat ako sa Panginoon na pagkatapos nun, binigyan rin ako ng biyaya na dumarating sa aking buhay. Amen. Kahit papaano, mayroon kami pang araw-araw, pambili ng pagkain. Pasalamat ako sa Panginoon na hindi rin ako pinabayaan. Ang Diyos talaga sobrang kapangyarihan, lagi lang ganun ang aking nangyayari. Pero siya lang talaga ang nagbigay sa akin ng buhay at hininga. Amen. Pero hanggang ngayon, di ko malubos maisip ang aking sarili na ang buhay ko parang siya lang ang nagbigay sa akin ng hininga. Hanggang ngayon na hindi ko pa malubos maisip, pero dinulog ko sa Panginoon. Sabi ko, thank you Lord, Amen. na binigay mo sa akin ang biyaya at hininga sa aking buhay. Amen. Hindi ko malubos maisip. Pero kahit man ako naninikip ang aking titip, nagkaroon ako ng hininga, pero nagbabasa pa rin ako ng Bible. Amen. Kaya lang ako dito, hindi ako nagbabasa kasi hindi ko kayo mahahabol. Gusto ko, ako na lang magbabasa. Kung ano ang nahahayag dito, binabasa ko pa ulit doon sa bahay. Amen. Para magkaroon ako ng tuhog ng mga salita ng Diyos. Yun lang po. Nagpasalamat ako sa Panginoon. Amen. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Muli naman po ako nakatayo sa inyong harapan. Salamat sa Panginoon. For so many months, hindi ako nakapag-testify sa amin. So, laging dito ako nakapagpapasalamat. Anyway, thank you talaga kay Lord. At muli namang inayos niya ang buhay ko, ang schedule na para makasama sa gawain ng Panginoon. Amen. Unang-una rin po talaga na nalulungkot talaga ako sa mga panahon nakalipas kasi po hindi naging maayos ang paglilingkod ko sa Diyos. Pero pala pag
muli kang tumatawag sa Panginoon, inaayos niya ang lahat. Para kapag kasi isip mo ilang years na tayo sa gawain ng Panginoon. Dito ba? Nagtatrabaho ka, may anak ka na sumusuporta, may asawa kang mabait na sumusuporta sa iyo. Pero hindi sapat, hindi ko lang kasapatan sa nararamdaman ko. Hindi pala financial ang magbibigay ng kaligayahan sa iyo. Yung paglilingkod mo sa Diyos. Kasi pag po kasi ang schedule ko kay Mama Mary, yung punjuring din na may gawain. Siyempre, parang unfair naman, sabi ko, si Mama Mary naglilingkod. Kasi tatambak niya ako sa tindahan niya. Siya umahayo, siya nag-prayer meeting, siya nakikinig ng mga ibang katuruan o gawain. Nadadaluhan niya. Pareho naman kami nag-church, bakit ako nasa tindahan niya? Sabi ko ulit kay Mama Mary, isang araw, Mama Mary, sana po, one day, ayusin niyo po yung schedule niyo sa akin na hindi ako magkakaroon ng hadlan sa paglilingkod. Kasi, pag natutulog po ako sa gabi, parang may bumubulong po sa isip ko, anak, hindi yan ang nilagay ko para sa'yo. Amen. Sabi ko, namiss ko, naiingit. Sabi niyo, ingit, hindi magandang pakinggan eh. Pero, siyempre po siya, sabi, bala ka na, aayo na ako. Sabi ko, ang sarap naman sabihin ni Mama Mary, aayo. Tapos ako nandito, nananayin ko susulat ng mga uutang. Sabi ko, Lord, ayusin mo yung schedule ko, baguhin niyo ako. Kaya, today, na nakarating po ako ng Santol, I'm so blessed po talaga na ito na siguro yung panahon na simula. Sabi ko nga kay Pastora Lynn kanina, Pastora, kung sa Santol mo muna ako tatapon, wala po akong magiging problema. Kasi kung doon ako ilalagay ng Lord, ilalagay mo, tatanggapin ko lang mula ng aking dalawang kamay. Basta pagpanitin ko ako sa gawain mo. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya, ang gusto ko maiyak pero, yung asawa ko, kasi nasa trabaho yun, inorient ko na sa kanya. Umuwi ka ng Sabado, kasi hindi ako pwede ng linggo ng maaga umuwi. Walang kasamang anak mo, umuwi ka. Hindi po siya nagmurmur na, ano ba yan, nasamba ka na ng umaga, kasi hanggang gabi, nasa labas, nasa gawain ka pa, baka mabutas ang langit, diniretso ka. Yung minsan ganun pong salita nun eh. Pero sa awat tabang ng Panginoon, naintindihan niya. Amen. Naintindihan niya na, o sige, naintindihan niya po na sa linggo Sabado ng gabi umuwi ka na linggo maghapon. Wala ako sa bahay. Naglilingkod ako sa Lord. Wala po siyang murmuring. Sabi niya pa ako kanina, anong oras ka na? Malilate ka na naman. Parang, wow, sarap pakinggan. Kaya, ngiti-ngiti po talaga ako. Kaya naiyak ako kay Pastora sa bahay na, Pastora, medyo gumagaan po talaga ang schedule na binibigay na ng Lord sa akin. Pati yung mga anak ko na mapapag-iwanan ko na. Kaya mataas po ang papuri talaga. Pag talaga nasa Lord, talaga pong sisigla ang buhay. Amen. Saka po yung dating nga mga na-testify ko sa inyo, patungkol sa amin mag-asawa, inayos po ng Lord. Tapos po yung hanap buhay ng anak ko, inayos din po. Salamat sa Panginoon. Salamat. Bagamat sabi nga, maraming mga bigat pa rin dumarating, pero pag nasa Lord ka, nanatili, pilit niyang pagagaanin. Kaya salamat ng maraming sa Panginoon. Ito po na ang simula ng paglilingkod ko sa Santol. Amen. Thank you, Lord. Sa magpapasalamat sa Diyos dahil masaya ka na sa Panginoon ka. Wala ka naman. Amen. Pagpapila. Pagkaman kahapon may naiwan sa tricycle ko ng Talaba, pinagtatalunan pa doon sa pilahan. Ay sabi ko, hindi ko pa kasalanan yan. Kasalanan ka ako ng pamilya. Pag hindi nyo dapat pagtalunan yan. Kasi alam niyo kung bakit. Isa sa uli ko yan pag dito. Yung pala, pagbalik ko doon sa biga, hindi niya pa alam, nakapili siya ng Talaba. Pinabayaan na pala sa tricycle ko pabalik-balik na lang ako nakahatid ako ng Ruban, tapos nakahatid ako dito sa may release. Wala, doon pa rin, hindi pa rin bumalik doon sa pilahan ng babae na yun. Yung pangatlong balik, ginatid ko na doon sa may bahay nila. Tao po, may naiwan po kayo sa tricycle ko. Ay, ano ba yun? Talaba po. Pero sa akin na bagay, kahit hindi sila nagbigay sa akin, malaking tulong, nagpasalamat sila sa akin. Talagang napakabuti ang Diyos sa buhay ko. Tapos yung papunta kasi ako doon, may naiwan sa akin na birth certificate sa motor ko. Tapos sino may-ari niyan, hanapin nila sa akin. Dahil
Kailangan nila yan dahil nag-apply siguro sila ng trabaho, kawawa ng mga tao, di ba? Yes. Kaya mabuti nga nasa Panginoon ka, pero siguro kung wala ko sa Diyos, bahala kung kunin nila. Eh ngayon nasa Panginoon ako, mabuti talagang kapurihan ng Diyos ang nagawa sa buhay ko dahil kahit yung di bagay, mahalaga na sa akin. Pasalamat sa Diyos dahil Amen. eh, kung isipin mo, makunting bagay pero sa Panginoon may malaking bagay. Sabi nila malaki yung ibigay sa ng biyaya sa Diyos. Sa kabutihan ng Panginoon. Amen. Nasa Diyos ka na. Wala ka nang iniisip mo masama, wala ka nang iniisip mo. Wala na sila sa iyo magbiyay ng kapayapaan mo Amen. at saka paggabay sa araw-araw mo pagbiyahe. Amen. Mabuti ang Diyos sa buhay ko.